Hello mga kaliga, welcome ulit dito sa Ligang Pinoy. Para sa episode na ito, pag-uusapan naman natin ang naging resulta ng mga laro sa Premier Volleyball League or PVL last December 9, 2023. Since tapos na ang UAAP Season 86 Men's Basketball Championship, volleyball naman ang ating pag-uusapan. So nung December 9, 2023, tinalo ng Creamline Cool Smashers ang Cherry Tigo Crossovers sa Game 2 ng kanilang Best of 3 series sa score na 3-0, 26-24, 25-21 at 25-21. Dahil sa kanilang panalo, mag-a-advance na sa finals ng PVL Second All-Filipino Conference 2023 ang Creamline Cool Smashers. At aantayin na lamang nila ang mananalo sa serya naman ng Chocomucho Flying Titans at Signal HD Spikers. Sa second game naman nung December 9, 2023, tinabla na ng Chocomucho Flying Titans ang kanilang serye kontra sa Signal HD Spikers. Panalo ang Chocomucho sa score na 3-0, 25-23, 25-22 at 25-22. Magkakaroon ng do or die Game 3 ang Chocomucho Flying Titans at Signal HD Spikers this coming December 12, 2023 sa Phil Sports Arena. So abangan natin yan mga kaligang Pinoy. Pag-usapan lang natin yung naging statistics ng mga laro noong December 9. So sa laro ng Creamline Cool Smashers and Cherry Tigo Crossovers, ang naging top scorer para sa Creamline Cool Smashers ay si Tots Carlos na merong 19 points. Sumunod naman si Gemma Galanza na merong 17 points. Si Kyle Negrito nag-contribute ng 1 point. Si The Phenom Alyssa Valdez ay merong 14 points. Si Risa Sato ay merong 3 points. At si Jeanette Panaga ay nagdagdag ng 10 points habang si Michelle Gumabaw naman ay merong 1 point. Sa panig naman ng Cherry Tigo Crossovers, pinangunahan sila ni Ia Laure sa score na 14 points. Sumusunod naman si Shaya Adorador na may 8 points. Si Pauline Gaston ay merong 9 points. Si Princess Robles ay merong 4 points. Si Sarina Carandang merong 6 points. EJ Laure ay merong 5 points. Si Kyle Atienza merong 2 points at si Jasmine Nabor ay merong 2 points. And if we go further dun sa kanilang mga statistics, halatang halata na ang Creamline ay merong 56 points off spikes, samantalang ang Cherry Tigo Crossovers ay meron namang 42 points. Ang top spikers para sa Creamline ay si Tots Carlos na merong 18 points at si Gemma Galanza na merong 16 attack points. Sa panig naman ng Cherry Tigo Crossovers, si Ia Laure ay merong 12 spikes at si Pauline Gaston ay merong 7 points coming off spikes. Sa total block naman, mas lamang din ang Creamline Cool Smashers. Merong 8 total blocks ang Creamline Cool Smashers habang ang Cherry Tigo ay merong 6 lamang. Ang top blockers ng Creamline Cool Smashers ay si Jeanette Panaga na merong 3 blocks, samantalang si Alyssa Valdez ay meron namang 2 blocks. Sa panig naman ng Cherry Tigo Crossovers, si Pauline Gaston ay may 2 block at si EJ Laure ay merong 1 block. In terms of service ace naman, mas maraming service aces ang Cherry Tigo Crossovers. Meron silang 2 service aces courtesy of si Kyle Atienza saka si EJ Laure. At sa Creamline Cool Smashers naman, si Tots Carlos lamang ay merong 1 service ace. Moving on naman sa mga non-scoring skills. In terms of digging, mas madaming excellent digs ang Creamline Cool Smashers. Meron silang 26 na excellent digs. Samantalang ang Cherry Tigo Crossovers naman ay meron lamang 22 excellent digs. Individually, si Kyle Atienza ang leader sa Creamline Cool Smashers pagdating sa digging. Meron siyang 11 excellent digs. Sinusundan naman siya ni Tots Carlos na merong 7 excellent digs. Sa panig naman ng Cherry Tigo Crossovers, si Jen Yerba ang merong 4 digs para sa Cherry Tigo Crossovers at sumusunod naman si Ria Duremdes na merong 4 excellent digs din. In terms of excellent sets, marami ring excellent sets ang Creamline Cool Smashers compared sa Cherry Tigo Crossovers. Ang Creamline Cool Smashers ay nakapagtala ng 18 excellent sets, samantalang ang Cherry Tigo Crossovers naman ay merong 12 excellent sets lamang. And in terms of reception, ang Creamline Cool Smashers mas madami ning excellent receives.
meron silang 33 excellent receptions, samantalang ang Cherry Tigo crossovers ay merong 22 na excellent receptions. Individually, si Tots Carlos ang may pinakamaraming excellent receives para sa Creamline Cool Smashers. Meron siyang 13 excellent receptions. Sumusunod si Gemma Galanza na merong 8 excellent receptions para sa Creamline Cool Smashers. Para sa Cherry Tigo crossovers naman, si Jen Mierva ay merong 8 excellent receptions, and si EJ Laure ay merong 10 excellent receptions din. So, yan mga kaliga, yan ang individual and team statistics ng Creamline Cool Smashers at Cherry Tigo. So, tulad ng nabanggit ko kanina, eliminated na ang Cherry Tigo crossovers at mag-advance na sa finals ang Creamline Cool Smashers. Sa laro naman ng Choco Mucho and Signal HD Spikers, na naitabla na ng Choco Mucho ang kanilang serye, 1-1 na. So, magkakaroon sila ng Game 3 this coming December 12. So, review lang natin yung naging statistics nung kanilang laro. So, 3-0. So, panalo ang Choco Mucho nung first set, 25-23. Very exciting yung laro, pero panalo pa rin yung Choco Mucho. Sa second set naman, naging dikit din, pero at the end, nanalo pa rin ng Choco Mucho, 25-22. And nung third set, naulit lang yung score nila nung second set. Panalo pa rin yung Choco Mucho sa score na 25-22. So, in terms of scoring, si CC Rondina yung naging top scorer para sa Choco Mucho Flying Titans. Meron siyang 23 points. Sumusunod si Kat Tolentino, meron siyang 15 points. Si Isa Molde, merong 8 points. Nakapag-contribute naman si Cherry Nunag ng 3 points. Si Diana Wong, meron siyang 1 point. Si Caitlin Viray, meron siyang 1 point. At si Madi Madayag, meron siyang 8 points. Sa panig naman ng Signal HD Spikers, si Jovelyn Gonzaga, yung kanilang top scorer, meron siyang 13 points. Sinusundan naman siya ni Ces Molina na merong 11 points. And other contributors, si Glodine Troncoso, merong 3 points. Si Roslyn Doria, merong 8 points. Si Genevieve Casugod, merong 1 point. Si Vanny Gandler, merong 5 points. Ria Meneses, meron siyang 11 points. And Jel Cayuna, meron siyang 2 points. With respect naman sa teams and player performances, sa spiking, naging lamang ang Choco Mucho Flying Titans. Meron silang 48 points na nakuha from spikes, samantalang yung Signal HD Spikers ay meron lamang silang 41 na attack points. So, ang top spiker ng Choco Mucho ay si Cici Rondina na nakakuha ng 20 attack points. Sinusundan naman siya ni Kat Tolentino na merong 13 attack points. Sa Signal HD Spikers naman, si Jovelyn Gonzaga merong 13 attack points, habang si Ces Molina ay merong 10 attack points. In terms of blocking naman, dito lumamang yung Signal HD Spikers. Yung Signal HD Spikers, meron silang 9 blocks, samantalang yung Choco Mucho naman, meron silang 6 na total team blocks. So, sa Signal, si Roslyn Doria merong 4 blocks, and si Ria Meneses merong 3 blocks. And sa panig naman ng Choco Mucho, si Rondina merong 2 blocks, and si Kat Tolentino din merong 2 blocks. In terms of service aces, merong 5 service aces ang Choco Mucho Flying Titans compared sa 4 service aces na naitala ng Signal HD Spikers. So, ang pinakamaraming service aces para sa Choco Mucho ay si Madi Matayag na merong 3 service aces, and nakapag-contribute naman si Isa Molde ng 1 service ace. Sa panig naman ng Signal HD Spikers, si Ria Meneses merong 2 service ace, and si Glodine Troncoso ay merong 1. Now, moving on to the non-scoring skills, in terms of digging, mas maraming excellent digs ang Choco Mucho Flying Titans, although dikit lang naman. Ang Choco Mucho Flying Titans, meron silang 33 excellent digs, samantalang yung Signal ay merong 31 excellent digs. Individually, si Tony Rose Ponce ang may 13 excellent digs para sa Choco Mucho, at si Isa Molde naman ay merong 10 excellent digs para sa Choco Mucho. Sa panig naman ng Signal HD Spikers, si Jovelyn Gonzaga ay merong 10 excellent digs, and si Via General ay merong 7 excellent digs. In terms of setting naman, ganun din, lamang din ang Choco Mucho in terms of excellent sets. Best setter ng Choco Mucho ay of course si Dina Wong. Nakapag-contribute si Dina Wong ng 15 excellent sets.
Samantalang yung Signal HD Spikers, meron lamang silang 13 excellent sets na contributed by Gel Kayu na lahat, yung 13 excellent sets na yon. In terms of reception naman, dito naman lumamang yung Signal HD Spikers, meron silang 23 excellent na receptions. Samantalang yung Chocomucho ay meron lamang 18 na excellent receptions. So sa Signal HD Spikers, si Jovelyn Gonzaga yung may pinakamaraming excellent receptions, meron siyang 7. And sumusunod si Ces Molina na merong 4 excellent receptions. And sa Chocomucho naman, yung may pinakamaraming excellent receptions ay si Cici Rondina, meron siyang 8 na excellent receptions. And si Isa Molde ay merong 8 din na excellent receptions. So ayan mga kaliga, nakabawi yung Chocomucho dito sa Game 2 nila versus Signal HD Spikers. Pero hindi pa tapos ang serye, magkakaroon sila ng Game 3 dito sa December 12, 2023. Ngayong Tuesday na po ito sa PhilSports Arena din at 6 PM. So abangan natin kung sino yung mananalo. And sino kaya sa tingin ninyo ang mananalo, mag-comment lamang kayo sa ating comment section. And para sa mga karagdagang impormasyon about the PBL and other leagues dito sa Philippines, pwede nyong bisitahin yung ating blog, www.ligangpinoy.blogspot.com. And kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa ating channel, i-hit nyo lang yung ating subscribe button para lagi kayong updated kung meron tayong bagong update. So, thank you mga kaliga, and see you again sa ating next episode.